Ito na nga guys, ang update ngayon is July 23. So, ito guys, bumalik na yung aking Facebook. So, lahat po ng aking Facebook is bumalik na rin finally. So, actually, kagabi lang siyang bumalik. And, yun, within 48 hours is bumalik na siya. So, di ba, sa mga previous video natin is in-explain ko yung mga ginawa ko. In-explain ko nung una is nag-meta ako, kinausap ko si Meta. Pero may mga ways din ako na ginawa, hindi lang nakakausapin si Meta Support. So, sa video na ito ngayon is ituturo ko sa inyo kung ano pa yung mga step na ginawa ko, yung mga ginawa ko dito sa account ko para maibalik na. So, na hopefully kayo din, kung na-struggle pa rin kayo sa inyong account, ayan, bumalik na siya. Ito, kagabi, bumalik na siya talaga guys. Lahat ng account ko is bumalik na. So, yun, kung na-struggle pa rin kayo sa inyong account na hindi pa rin bumabalik, itong ituturo ko sa inyo is, pwede nyong gawin sa inyong account. Subukan nyo lang kasi depende naman sa ating mga issue. Kung wala naman talaga kayong nilalabag na against sa kay Facebook, may babalik talaga yan. Kasi i-review nila yan kung wala talagang nakita si Meta na ginawa nyo sa account nyo, ibabalik niya yan. Kung biglaan, tapos ano ka na, bakit gano'n, di ba? Alam mo naman sa sarili mo na yun eh, na wala kang ginawa sa account mo, may ibabalik yun. So, huwag kayong mag-alala, may babalik yun kung wala talagang ginawa. Pero kung may ginawa ka sa account nyo, yan, depende na lang kay Meta yan, guys. Pero ito nga ituturo ko sa inyo ngayon is, ito yung mga ginawa ko bago bumalik itong account na disable na sabay-sabay. So, sa first video ko, panoorin nyo muna yung aking in-explain about sa account integrity issue. So, yun kasi yung pinaka main reason nito kung bakit sabay-sabay na disable yung ating account. So, panoorin nyo muna yung una kong video para mas maintindihan nyo lalo yung ating gagawin ngayon. So, yun. So, pumunta tayo sa ating Google Chrome. Okay, then i-search natin Facebook Help Center. Ayan, yung unang lalabas, yun yung pindutin natin. Ayan. Then after nyan, nandito na kayo guys. Punta kayo dito pindutin nyo tong Login Recovery Security. Tapos, scroll down lang kayo at pindutin nyo tong No. Was this helpful? No. Tapos, lagyan nyo dyan, the solution doesn't work. Then select. Then dito na kayo maglalagay ng sasabihin nyo kay Meta. So, ako, may nakaredy na ako dito sa aking note. Then, ilalagay ko na lang din yan sa ating comment section. Ayan. Copy nyo lang yan. Then yan. Paste. Ayan. So, ako hindi ko na-send to pinapakita ko lang sa inyo guys Then, submit. Then, after nyan, for example, nakapag-submit na kayo yan guys, hindi ko na ito isi-send kasi nagawa ko na yan. Then, okay na yung ating Facebook. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. Tapos, click nyo tong feedback. Tapos, ilagay nyo tong slightly dissatisfied. Next mo, then ilalagay mo ulit yon yung ginawa natin ganun na letter yon. Tapos submit mo ulit. Ayun. Tapos magantay ka lang, mag-wait ka lang. Huwag mo munang galawin yung account mo ng ilang oras. Tapos pumunta kayo sa inyong mga Gmail. Ayan. So dapat i-email nyo sila guys. Ito yung mga email na in-email ko dito sa aking Gmail. So nag-email ako diyan. Ilalagay ko yung mga email na pinagsendan ko sa comment section para kopyahin nyo na lang guys I-screenshot nyo whatever na anong pwede nyo gawin para makopy itong mga screenshot natin. Mga email. Yon. Tapos, mag-message ka. Ayan, ito yung sinabi ko. Then, ilalagay ko din yan sa, guys, sa comment section, yung nilagay ko ditong message sa kanila. Tapos yun, mag-wait ka lang din. Then, step 2 na yun. Dalawang process na yun yung gagawin nyo. So, i-shake nyo yung phone nyo. For example, ayan, di ba may lalabas na pag chinik yung phone, is may lalabas na report na technical problem. So, click nyo yung report a problem. Tapos after nyan, may screenshot yung phone nyo. Yun yung lalabas sa screenshot. Pero pwede kayong magandang screenshot dyan. For example, may other additional kayo. Ilalagay nyo rin dito yan. Tapos, yun, maglalagay kayo ulit ng message. Yung message dito, sim nyo na lang din ilalagay ko sa comment section. Pero kung may iba pa kayong issue regarding sa kasi iba-iba yung mga issue natin, di ba, sa ating account. Pero, mas maganda, magtanong kay ChatGPT kung ano ilalagay nyo. Kasi ako, based lang ito sa disable, suspended na account. Pero kung may iba kayong issue sa account nyo, yun, pwede kayong mag-ChatGPT kung ano ilalagay nyo. Tapos yun, after nyan, send. Tapos yan, thanks for letting us know. So yun yung tatlong proseso na ginawa ko para maibalik yung ating account. Within 48 hours lang, nabalik yung aking account. Tapos, ito yung pinakahuli, kinausap ko si
Si Meta. Ayan, kinausap ko si Meta Support using my IG account na naka-verify. So, ito guys, kailangan nyo mag-verify ng inyong mga account para makausap nyo si Meta Support. Pero ano lang to, optional nyo lang. Pero kung wala kayong pang subscription, okay lang. Yung una kong pinakita sa inyo, yun yung gawin nyo muna para maibalik yung inyong account. Pero kung may kaluwag-luwag naman kayo, pero kasi guys, kung hindi pa na subscription at never pa kayo nakakapag-verify yung account, free pa yun for 1 month. May free yun guys. So, bago mag-due date, i-cut nyo na. Ang importante naman kasi is makausap nyo lang si Meta Support. 'Di ba? So, yun ang gawin nyo, i-cut nyo na bago mag-due date. Yun yung ginawa ko noong una eh. Kasi may free pa ako. Ngayon kasi wala na dahil pangatlong subscription ko na ata to. So, yun, kinat ko siya bago mag-due date. Kasi siyempre, babayaran ko na yun eh, yung kung magkano talaga eh. So, kung gusto niya talaga lang makausap, may free yun, yung ating IG, Facebook for 1 month. Free trial yun. So, i-try nyo yun, guys. Tapos, kinausap ko si Meta Support. Ayan, yung mga pinag-usapan namin. Ayan. Tinanong niya yung details ko. Tapos, sa summarize, ito na, yun nga, yung pinaka-issue is account integrity issues related to link accounts. Ayun. Yun nga, yung maraming naka-connect na account sa ating mga device. Ang gagawin natin, tatlong step lang. Yung una, punta kayo sa health center. Then, check your phone. I-check nyo yung phone para lumabas yung report na problem. Then, i-email nyo sila. Tapos, yun, mag-subscribe kayo sa Meta Support para makausap nyo talaga mismong agent ni Meta Support. Para ma-discuss sa inyo kung ano yung gagawin nyo. So, yun. Tapos, after nyan, mag-wait lang kayo. Huwag nyo muna galawin yung inyong mga account. Ayan, babalik na siya. Yun yung nangyari sa akin. Within 2 days lang, bumalik na yung ating account. So, mag-comment ka sa ating comment section kung may iba pa kayong gustong malaman or may tanong pa kayo sa pag-usapan natin yan sa ating next video. So, marami na rin ako in-upload guys sa ating account. So, i-check nyo na lang yung mga ating mga video. May playlist din ako dyan na yung about sa recovery lahat. So, i-check yung playlist ko dyan sa ating YouTube. Ayan, nandun na po lahat ng full details. And that's all. Ito lang yung ipapakita ko sa inyo. Sana maayos na rin yung inyong mga account. At kapag naayos, sana wag na natin gawin yung mga nagawa na natin dati na iwasan na lang natin yung mga ganun na para hindi na ulit ma-disable or masuspend natin account. At kung kalimutan mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka sa mga video na i-upload natin.